na oras ang pagluluto bago po inaasang landfall o pagtaman po sa lupa. May nakatang pag-asa ang sentro ng pagluluto dyan po yan sa lalim 44 kilometers silangan po ng Itbayang Batanes. Dahil po dito ang lakas ng aming naabot sa 120 kilometers per hour at yung pagpunso po yan nasa 150 kilometers per hour. So malakas sa bagyo po ito. Tumikilos po yan po west-northwest sa bilis naman at 25 kilometers per hour. Sa inyo naman ang track po ng pag-asa, magtutulong-tulong po yung pagkilos ito palagay dito sa bahagi po ng Taiwan kung saan ito posibleng mag-landfall o tumama. Bukas po yan ang umaga o di kaya naman po sa hapon. Sa hapon yan po yung lalabas na ng Philippine Area of Responsibility maaari sa hapon din o kaya naman po ay sa gabi. Depende po na pumapalating ito ng tagay na bilis. Ito po ay tumagkaroon po ng pagbagal sa pagkilos niya. Kaya patuloy po natin yung monitor. Habang lumalapit po itong bagyong Goryo, dito po yan sa Taiwan, posible pong bahagi po yung malakas na hangin itong bagyong Goryo, itong bahagi po ng extreme northern Luzon. Kaya po ang pag-asa, nagtaas na po ng signal number 1 dyan sa Batanes. Dahil po sa malakas sa buso ng hangin at mga pag-ulan, malaking alon din po ang mararanasan dyan. Kaya delikado po yan sa mga sasakyang pagdagat. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, dahil nga po medyo malayo po, no, yung ito pong bagyong Goryo, dito po sa ating landmass. Nandito po yan sa may taas na bahagi sa may dagat lang po.